tayo ay kumonek sa Panginoon, there is something happen. There is some changes for us. But if we are not connected with the Lord, you're still holding the pockets. Nothing changed. Yes, you are saved. You are saved, but nothing changed. Your life. Nothing changed with your life. Did you remember in the story in the Old Testament? Who is Jacob? Ano nangyari kay Jacob? Matapos sa makipagbuno, ano nangyari sa kanya? Goodbye, Jacob. Welcome, Israel. Right? Matapos siya makipagkonekta, matapos siya makipagbuno sa angel, ang kanyang pangalan na Jacob ay naging Israel. And the New Testament, do you know Saul? What happened, Saul? He is the terrorist of the Christian. Amen? But noong nagpakita ang Panginoon, he connect, and what happened to Saul? He become whole. The apostle. Amen? Saul, Jacob and Saul, he met God. And they changed their name until the end of their ministry. But we, as a children of God, amen, we claim, sabi natin, nakipag-isa tayo kay Kristo. Tinanggap natin si Kristo. Dala-dala na natin. Ngunit ano nangyari sa atin? Nag-change bang identity natin? When we receive Jesus Christ, when we meet Jesus Christ, somebody share the words of the Lord. Somebody share sa atin about the salvation. When we receive Jesus Christ as Lord and Savior, He is already with us. Amen? He is already with us. Nandito na sa atin. Nasa buhay na natin. The moment we receive Jesus Christ, we connected. The salvation is here, everything. And the Spirit, we sealed by the Spirit. Gaya lang sinasabi ko, why until now, nothing changed our life? Because every time you choose your own, you did not choose the Word of God. Tinanggap na natin ang Panginoon hanggang dito. The Spirit is there. If you receive Jesus Christ as Lord and Savior with your heart, the Spirit is there. Nothing else. But, hindi tayo nakikipag-kunita sa Panginoon. Kaya yung pangalan natin, ganun pa rin. Yung old nature natin, ganun pa rin. Ganun pa rin ang nangyari. Kailangan natin makipag-kunita sa ating Panginoon to change our identity. Na wala na yung pagkatamad natin sa salita ng Panginoon. Wala na yung ugali natin na madaling mapagod. Madaling isang tabi ang isang gawain. Amen? Sa totoo lang, kahit itong devotional natin, na sinishare natin, sino hindi nag-struggle ng na ayaw gawin? Itaas ang kamay. Sino pumipilit na sarili niya para magawa ng devotional? Amen. Even for me. Basta Wednesday, gagawin ko na yun, kahit ano ka busy. Gagawin ko na yun. Kasi maraming kailangan natin makipag-commit. At ano ang makukuha natin sa paggawa na yun? Yung sinasabi ko nga dati, devotional. Ito yung pakikiusap ng Panginoon sa atin. It is establishing the relationship between God and us. We did not only listen, we did not only telling the words of God, and we did not listen the word of God for us. Amen? Kahit umaatin tayo araw-araw sa gawain, umaatin tayo sa service, kung hindi tayo wala tayong devotional, wala tayong quiet time sa Panginoon, hindi talaga tayo lalago. Hindi tayo lalago. Tatayo tayo sa pulpito, tatayo tayo sa PS natin na para nagturo lang tayo ng isang topic about knowledge. When you study the words of God, the knowledge is only the platform where you can stand, you can understand. But it's not the one.
The Holy Spirit will guide you. How the Holy Spirit will guide you? Because although matagal na tayong Kristiyano, ngunit ngayon natin nagbasa ng masinsinan. Kung nagbasa man tayo, basta binasa lang natin, hindi naman din natin dinibdib. Paano maisulat ang salita ng Panginoon sa mga puso natin? Paano maging katotohanan ang Hebrews 4:12? That the words of God is like a double-edged sword. Kahit ano pa pang sabi niyan, pinipilit mo sa isipan mo, but walang kapangyarihan. Dahil yung words na yon, wala sa puso mo, wala sa pamumuhay. At sino yan ang maglagay yan? Ang Panginoon kusa, no? You choose. Piliin natin ang salita ng Panginoon na ipamuhay natin. Ang kanyang salita. So sabi, the moment we receive Jesus Christ as Lord and Savior, He's expecting us a chance. Amen? Now, ang salita ng Panginoon, pamagatan natin, change we need. Yung kailangan natin yung baguhin natin na dapat kailangan sa buhay natin, Kristiyano. What change we need to meet the expectation of our God from us? Nung tinanggap natin ang Panginoon, sino nang matagal na Kristiyano? Sino nang naging Kristiyano dito ang pinakabababa muna? Isang taon. Si Brother Ramil, isang taon pa lang. Sino nang matagal? Matagal. Kung mas matagal na ako, 26 years na. Hindi niyan patagalan, kundi palaliman sa salita ng Panginoon. Anong pagbabago na dumating sa atin? Anong pagbabago na nagawa natin, na in-expect ng Panginoon sa atin? Lahat tayo, pantay-pantay ang expectation ng Panginoon. It depends our response. Binibigay sa atin ng Panginoon. The first one, ito yung sinasabi at change of focus. Kung tayo po ay isang Kristiyano na, kaya nga sabi nga doon sa scriptural reading natin na binasa ko kanina, babasahin ko ulit. Kaya kung nakikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Hindi automatic yun. It is there. We need to activate. We need to work. Because you are saved. You are already saved. We need to work. Na makita sa atin ang gawa bilang isang ligtas, bilang isang anak ng Panginoon. Wala na ang dating pagkatao. Sa halip, ito'y pinalitan na ng bago. It is there. Nandito na yung pagwan. Ang kailangan ng nagawin natin. Ang kailangan na i-activate natin. Everything is there. Sabi, ang kailangan lang natin to meet the expectation of God is to change of focus. Maaari sa atin ngayon, nagpo-focus pa tayo sa atin, all nature. Di po ba? Amen ba? All nature pa rin, anong pinofocus natin? Anong pinofocus natin? Because when we believe God is with us, we stop focusing ourselves and others people and start focusing God. If we believe heartily, hindi natin lang maniwala tayo sa isipan natin, ngunit naniwala tayo ng buong puso, sabi ang buong kaluluwa, that God is with us, we need to stop focusing for ourselves, our future. Yes, we do our future, we prepare our future. Ang atin lang gagawin, ayusin natin, paghandaan natin ang atin darating, ang ating pangangailangan ng pamilya, but that is not the priority. Gawin na natin ang dapat gawin, and God, we are focused with the Lord. Amen? Hindi tayo nakapokus dito sa makamundong mga bagay. Sabi nga dito sa Romans 12:1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang
sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makipag-ayon sa takbo sa mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, makagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? So, ano sinasabi ng Panginoon? Kailangan natin to transform, to change. Yung sabi nga, bilang handog na buhay. Ano bang handog natin sa Panginoon? Our service. Pag maghandog tayo with quality from us, paano natin masiguro nga with quality ang ihandog natin sa Panginoon? Paano natin masiguro? When we preach, ang paggawa, ang isang handog ay ang magawain sa Panginoon. Kapag tayo'y nautusan, kapag tayo'y nabigay ng salita ng Panginoon, if we are gaano ka man kagaling, kung hindi mo ginawa ang best sa Panginoon, it is nothing. Kung gaano ka man, sabi nga parang walang kalatoy-latoy ang kanyang pagsalita, but that is your best. You do your best with the Lord. It's acceptable with God. Because you serve with the Lord, you don't serve by man. Hindi mo kailangan ang appreciation nila. Hindi mo kailangan ang kanilang recognition, but the appreciation with the Lord. But the only thing is do our best with the Lord. Yun ang sinasabi ng we have to focus. Paano natin magawa yon? Na magawa natin ang isang bagay na maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa Panginoon, ay kailangan natin i-change natin ang ating focus. Ano ba ang focus natin ngayon? Ano ang focus natin ngayon? Kapag tayo nag-study ngayon at mag-focus, maalala ko dapat nga si Pastor Junel, kaya lang may pasok siya. So, sinabihan ako kagabi. Kaya nga, ginawa natin kung ano, hinanda natin ang salita ng Panginoon. At ito nga, so, dito sinasabi na kailangan we change our focus. We change our style. We change our focus. Dahil ito ang dapat na baguhin natin para ma-meet natin ang expectation ng Panginoon. Kasi ano sa Panginoon, sabi niya nga doon sa scriptural natin, sa 5:72 Corinthians, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo isang tao, kahit tinanong ko kayo, na tayo po nakipag-isa kay Kristo, so siya ay bago na. It is there. It is there. Nandito na. We need only to activate. We need to work. Kung hindi natin gagawin yun, manatili lang yun. Hindi yan mawawala. Hanggang darating na lang na tawagin tayo sa Panginoon, walang activate na ibinigay niya sa atin. Nandoon yun. At hayaan natin. Kasi kung magbago tayo ng pag-focus natin, hayaan natin ang Panginoon na baguhin ang ating pag-iisip. Hindi yung pag-iisip natin na kung minsan basta lang sinabi natin, ay ito, tama ito para sa Panginoon, matutuwa nitong Panginoon. Ay, Brad, ito po, ganito nang gawin natin. Ito talang gawain naman ng Panginoon, matutuwa nitong Panginoon. No. We have to ask the Holy Spirit because only the Holy Spirit knows kung anong bagay makaglorify sa Panginoon because He is from God. Kaya hindi tayo basta-basta na baguhin natin kung anong napag-usapan. At kung ano ang napag-usapan, dapat gawin natin ang best. Dahil ang yung mag-usap o mag-agree, ang mga kapatiran, God is there. And all, kung sino ang nagbago yan, He is accountable with the Lord. Lalo na pag hindi mo ginawa ang best mo sa Panginoon. Amen?
So, we need to change. This is the things na baguhin natin to change our focus. Amen? All of us, we have 24 hours. Mayaman at mahirap, binigyan ng 24 hours. Hindi natin mabago yan. Sarili natin na timing ang babaguhin natin para sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, sabi na hindi natin kaya. And the Lord said, my grace is sufficient for you. My grace. And the bottom line, give our best to the Lord. And be submissive with God. Magpakumbaba palagi tayo sa Panginoon. Dahil ang nagpapakumbaba, ang siyang tinataas ng Panginoon. Siyang tinataas ng Panginoon. So, para malaman natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil nasabi natin na tayo po ay binago na ng Panginoon, nakipag-isa na tayo sa Panginoon, at tayo binago ng Panginoon, nandito na yon, at dapat makita na ito. So, hindi ito kusa na makikita sa atin. We need our desire. We need to change our focus. We need to eliminate our old nature. Sometimes our old nature, hindi yan tumatakbo na ilang metro dyan lang sa tabi yun. At alam natin yon. At huwag natin sabihin na tayo Kristiyano na, hindi pwede babalik. Babalik yun once na we recognize that old nature. Iba kasi yung kilala mo siya, alam mo siya, at ni-recognize mo siya. Once ni-recognize mo siya, magkaroon sa kapangyarihan ulit sa buhay mo. Pero once na alam mo lang siya, hanggang nandiyan siya. So, kailangan natin, we change our focus para maano natin ang kailangan ng nais ng Panginoon sa atin. The second one is to change our attitude. A change of attitude. The old nature attitude. Sino ba dito may naninigaw dati? Yung masungit. Tingin sa Pastor Joris. Sino suplado dati? Ako suplado. Suplado tayo lahat. Suplado tayo lahat. Na parang nano ko isang araw sa telepono. Pagkatapos parang ako nahiya sa sarili ko ba? Kasi yung contractor ng PNT tumawag, tinutulungan na nga sila. Tapos, parang sabihin pa, mali ang sinasabi mo. Ay kung ano, ba't nagtanong pa kayo? Bakit nagtanong pa kayo na, i-confirm daw namin, i-confirm ko daw na gano'n. Tapos, i-explain mo siya, hindi naman may sabi, mali, sabi, kumuha ka ng technical person na malaman niya kung anong term na ginagamit ko. Sino ba dito electrician? Electrician ka bro? Pag sinabing turans, ilan ba yung turans? Sa circuit, ilang wire yun? Kasi turans eh. Turans. Doon kami ng turans class A. Ini-emphasize siya, may open and close parenthesis. Turans, 1 pair, class A, turans. Pag sinabi na class A turans, bumabalik with 4 wire. Eh kasi malaking trabaho, gusto nila na idiin ang kontraktor. Tapos, sinisisi nila yung inspector, ang kasama kong inspector, eh sinusuportaran ko naman, sabi ko, ibigay mo sa akin ako mag-ano. So, sa madaling salita, talagang nag-anohan kami sa telepono. Sabi ko, may meeting ako. Parang pagkatapos, parang sabi ko, parang nawala ako sa linya ng pag-Kristiyano. Kahit sa telepono talagang, sabi, kayo po, nung bandang huli, tumawag naman ulit. Mag-meeting. Sabi ko, sige, mag-meeting, pero wag na sa first week dahil busy kami. So, ibig sabihin doon, yung old nature. Ang old nature natin, kailangan ipaalala natin. So, sabi ko, sorry Lord. Kahit sa telepono, pangit yun eh. Lalo na pag malaman nila na tayo Kristiyano, nakakaya. So, ibig sabihin to change our attitude. The old nature. When we pursue the kind of relationship, the Bible is telling us, when we prioritize our relationship, especially for the family of God, ito yung sinasabi na higitan natin. Kung mahal tayo ng ating kapatid, halimbawa kay Brother Chito, pinapakita niya na mahal niya ko.
Tapos 50%, 1 to 50 mahal niya ako. Dapat hindi ko sa ulit sa kanya yung 30. Dapat lamangan ko pa ng 60. Ganon ang gusto ng Panginoon. Sabi niya nga sa Romans 12:10, anong sinabi sa Romans 12:10? Magmahalan kayo bilang magkakapatid at palagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpahalaga nila sa inyo. So, kailangan i-change natin ang ating attitude. Mahirap mag-change ng attitude, lalo na sa trabaho natin, mayroon tayong sinasabi na posisyon. We are in the middle. May amo tayo, may tao tayo. May problema, anong gagawin natin? I-place natin ang boss natin, i-down natin ang tao. There are two only. So, mahirap no? Nasa atin. So, yun ang sinasabi, pagdating sa punto na yon, lagi natin hingin ang Panginoon kung anong gagawin, na hindi tayo masira. Kasi yung amo natin, within 8 hours lang nandun tayo. Lalo na yung mga maliliit na tao, dadalhin nila yan hanggang doon. Kaya nung sa construction ako dati, pag may magkasamaan ako na mga electrician, pagkatapos ng trabaho, kinakausap ko yun. Sabi ko, lang, okay lang yan. At minsan naman, pag may trabaho, hindi mo pwedeng pagalitan, mali yan, mali yan. Anong gawa mo, electrician, ganun gawa mo, hindi maganda, sinasabi ko na lang yon. Kung ikaw ang inspektor, tanggapin mo ba yan? Sabi niya, oo. Ang problema lang, hindi ka inspektor. Ako, kaya baguhin mo. Kung sabi isang hindi, hindi baguhin mo na lang. Yung pag magsalita ka ba sa kanilang may tapik sa balikat, na hindi ba sila hindi ba, ang ngayon doon, na ingatan natin ang ating figure. Being a Christian, lalo na pag malaman nila na tayo ay Kristiyano, maraming pagkakataon. So, we have to ask to the Lord, Lord, give me wisdom to maintain natin ang ating appearance sa mga labor, sa mga tao bilang Kristiyano. Kailangan yan. So, kailangan natin nga, sabi ko nga kanina, na kailangan higitan natin. We change our attitude. Lalo na sa church, sa ating mga kapatiran. We need to change, higitan natin. Higitan natin unawain ang ating mga kapatiran. Binabangkit ko nga kay brother, sabi bro, kung sa kay brother, Ramil. The church, ang church is full. Ito yung maraming tao ng attitude magkaiba-iba. Dito sa church, inaayos ang tao. Kasi kung dati maganda na yung pagkatao, ugali mo, wala ka na dito sa simbahan. Wala kasi. Kaya pinapadala dito, pinupunta dito, parang ayusin. May mga tao na kung minsan makita mo, okay, outside appearance nila, pero sa inside nila, buhol-buhol yun. So, kailangan mo na dapat unawain sila. Yun ang sabi ng Panginoon, dapat higitan mo pa ang pagmamahal sa kanila, ang pag-unawa sa kanila, hanggang sa maximum. Nasabi ko, parang pupunta ka na sa kalsada, pupunta sa kwarto at isira mong pinto at tumalon ka, sumigaw ka. Sabi mo, Lord, hindi ko na to kaya. Parang Koreano. Hindi ko na to kaya. Bakit ganito yung kapatiran na ito? Dumarating yan. Ma-realize nyo yung ang Panginoon dadalhin na kayo sa isang grupo. Hindi ka dinala ng Panginoon doon para ma-enjoy. Dinala ka dito ng Panginoon para ayusin. Hindi ka naman mekaniko na ayusin mo, kundi i-demonstrate mo ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa natin. Up to the maximum. Dahil ang Panginoon mismo ay nagpakumbaba. Hinubad ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos at bumaba siya at kinausap tayo. Kaya man, bilang mga leaders, kailangan natin hubarin ang ating pride, ang ating pagka-manager, ang lahat, at babain mo ang kapatiran na yun. At isipin natin, hindi ka bumaba, dahil hindi mo sa binaba, kinausap sa dahil mahal mo sa, kinausap kita dahil yun ang ginawa din sa akin ng Diyos. Kinausap ako ng Diyos. Hindi mo ginawa ko to bro dahil mahal ka. No, ginawa ko to bro dahil minahal ako ng Diyos. At bilang ibalik ko ang pagmamahal ko sa Diyos, gagawin ko to sa iyo.
Kaya yung sinasabi dati, naging isang katanungan sa akin. Paano ba unawain ang isang Kristiyano? Hindi mo pwede kasi pagalitan. Kung mapagalitan mo isang Kristiyano, ikaw pa unang nasaktan. Sino ang Kristiyano na pinagalitan isang kapatid na siya pa unang nasaktan? Amen? Ikaw unang nasaktan. Kasi sabi ng Panginoon, no, minahal kita, ipakita mo rin ang pagmamahal. Pagmamahal ko sa iyo. Tinubad ko ba ang pag-righteous ko para maligtas ka? Yung isa na yun, mahal ko rin gaya ng pagmahal ko sa iyo. Mahalin mo rin siya. Kaya sabi ko, tama na Lord. Tunay nga Lord. At makita yun sa Ephesians 2:6 at 7. Yung pagmamahal. Huwag na kayo magtanong kung may pasaway dahil maaari blessing din yan sa iyo para masanay kayo. Masanay tayo na magmamahal sa kapwa natin. Amen? So, we need to change our attitude. We need to change our attitude. The last one, to change our priorities. The third one, the last one, to change our priorities. Marami tayong priority. Maybe the old nature priority, yung sinusunod natin. Di ba? At hanggang ngayon, nandoon pa rin siya. Yung old nature. Kasi hindi tayo nakipag-connect sa Panginoon. Katulad nito nung na-encounter nila ang Panginoon. Kailan ba natin ma-encounter ang Panginoon? If you want to encounter with the Lord, we need to desire, not only to desire, but we need to do it. Because desire is different. Iba yung desire natin. Lahat tayo nag-desire, pero hindi tayo gumawa. If we have desire to encounter with the Lord, hindi lang sa akin, I believe, hindi lamang na doon sa church. Even you're alone, you encounter with God. May encounter natin ang Panginoon. At once we encounter with the Lord, yes, it's difficult, but there is a changes. May pagbabago na mangyayari. And your identity, it will be changed. Like Saul, like Jacob. Amen. The God is in us. Is ready. Everything is here. It's written. Everything. If we need to encounter with the Lord, if we need to understand what is going on in my life, you need to encounter with God. Pray. Make devotion for ourselves. And then, something happened in our life. Our name will be changed. Nakikita lang na alam siya si Brother Chito. Did you notice Brother Chito na? Today, nakausap ko si Brother Romil. This changes their life. They are new. Old and new. How much more? Hard. We need more. Hindi tayo pwede na huminto sa ganitong level. We need more and more and more. Dahil kakamitin at kakamitin tayo ng Panginoon. So we need to change our priority. Baguhin natin ang ating priority sa buhay natin. Romans 12:10. Oh, sir, 12 ano? 12 stop lang. So, kinahanglan natin na i-change natin ang ating priority sa Panginoon. Not the old nature priority, but the new. Because, sabi, if anyone in Christ and we in Christ, He is the new creation. The old has gone. Behold, the new is come. Napaka-excited, no? Diba? But it's not automatic to come. We need to change. We need to prepare the changes. Because dapat ang reaction una sa atin. Hindi na tayo mag-decide to change, but we have to do for that changes.
Pag ginawa na natin yung sabi ng fan, and the rest, the Lord will do for us. Will do for us. So, change our priority with the Lord. Nakalimutan ko pa ginabro. Yung sa attitude natin, yung change attitude, Romans 12:3 yun. Ang reference, parang hindi ko sa nabanggit kanina. Oh. Oh, 12, nandyan? So, salamat sa Panginoon, no? Dahil tayo, God is still looking for us because mahabang panahon na tayo ang Panginoon na sa atin. Tinitingnan ng Panginoon ang changes. The old has gone and behold, the new has come. So, kailangan ito yung changes day to day, day by day. Hindi mangyari yung kung hindi natin gagawin. God, pwede tayo i-change ng Panginoon, but hindi tayo automatic na baguhin tayo ng Panginoon. Kailangan our desire. Choose God. Kaya nga sinasabi ko sa prayer natin early morning, hingin natin na Lord, help me to choose you. Na ikaw piliin ko. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ikaw pa rin manatili ako sa iyo. Sino bang nakaunawa ng salita na mawala man ang lahat, wag lang ang Panginoon? Unawaan niyo kaya yun? Tanggap niyo? Parang hindi na? Mawala na yung lahat sa buhay mo, wag lang ang Panginoon. And did you believe na tatanggalin ng Panginoon ang lahat yun kung siyang pinili mo? No. So, for me, parang naunawaan ko na yun. Kasi kapag mahiwalay ka sa Panginoon, ang bigat sa sarili mo. Kaya yung sinasabi dati, noon, ilang taon na narinig ko, sabi ko, grabe naman, paano ba yun? Mawala daw ang lahat sa kaniya, wag lang ang Panginoon. Hindi ko, pero dumating sa punto na ako mismo, naunawaan ko, na-experience ko ang bigat na pagwala. Ito pa sinasabi nila, mawala na ang lahat. Wag lang ang presensya ng Panginoon sa buhay ko. And I believe, hindi tatanggalin ng Panginoon ang mga bagay na ikasisiya mo kung habang ikaw ay nanatili sa Kanya. Look, Jacob, everything. Kaya, ito yung pagnanaisin natin na tayo po kailangan ang changes, the new, yung new na yun. Marami tayo na sa sarili natin ngayon, matagal natin Kristiyano, but still the old is coming. The old is coming, never gone. Never. Hindi, wala. Why? Sino ang tatanggalin ba ng Panginoon yun kung hindi natin sasabihin? Tatanggalin ba ng Panginoon kung hindi tayo mag-desire lang tayo? Hihingi lang tayo kung wala tayong gagawin? No, we need to act. Because even the salvation you will not save pag hindi mo tinanggap ang Panginoon. So the same thing, anything sa buhay natin, kung gusto natin mabago, we need to move, to do something. One step, and the rest, the Lord will do for us. Meron tayong attitude na hindi pa rin nagbabago. Give it to the Lord. And do something. Meron tayong mga bagay na gusto natin, give it to the Lord. But pag nagsabi, Lord, mangyari ito sa akin. Sabi, no. Lord, kalooban mo. It will be done. But hindi. Sabi ko kay Brother Romel, ano man ang opportunity na hiningi mo? Pag nasa harap mo na, sabihin mo, Lord, kung ito na bagay na hiningi ko, hindi ito galing sa iyo, tanggalin mo, Lord. Ayaw ko na magpasa akin ito na hindi galing sa iyo dahil halos magkamukha. Pero kung galing ito sa iyo, yes, Lord, tatanggapin ko. So, purihin ang Panginoon. God is set us free by redeeming His precious blood. Once we receive our Lord as a Savior in our life, God expecting us a transformation. The transformation is spiritually level rather than our behavioral level. Amen? Hindi lang yon ang gusto ng Panginoon na i-transform yung spiritual level natin. Hindi lang yung pag-ugali dahil kung ang spiritual life natin ay nag-increase na, the pure attitude,
will come. Lalabas yun. So, the first thing we do is to change our focus. Change our focus right now, starting today. Because God, you want to change us. The next, change our attitude. And change our priority. And surely, darating ang pagbabago sa buhay natin. So praise God, salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin.